Invite ko na po kayo na makipagbukas sa akin ng Biblia para sa pagbubulay at pagpapakain po natin ng salita ng Diyos, our spiritual food, sa atin po mga espiritu at ating mga kaluluwa. Unang Pedro, Kabanatang 1, talatang 22 hanggang Kabanatang 2, talatang 3. Ganito po nakasulat. Ngayon, naninis na ninyo ang inyong mga sarili sa pamamagitan ng inyong pagsunod sa katotohanan. At naghahari na sa inyo ang tapat na pagmamahal sa mga kapatid. Kaya maalab at taos-puso kayong magmahalan. Sapagkat muli kayong isinilang, hindi sa pamamagitan ng binhing nasisira, kundi sa pamamagitan ng buhay at walang kamatayang salita ng Diyos. Ayon sa kasulatan, ang lahat ng tao ay tulad ng damo, gaya ng bulaklak, nito ang lahat niyang kariktan. Ang damo ay nalalanta at ang bulaklak ay kumukupas. Ngunit ang salita ng Panginoon ay nananatili magpakailanman. Ang salitang ito ay ang magandang balitang ipinangaral sa inyo. Ituloy po natin ang pagbasa sa Kabanatang 2, talatang 1 hanggang 3. Ang sabi po, kaya nga, talikuran na ninyo ang lahat ng kasamaan, ang lahat ng pandaraya, pagkukunwari, pagkainggit, at paninirang puri. Gaya ng sanggol, kayo'y manabik sa dalisay na gatas na espiritual upang lumago kayo tungo sa kaligtasan. Sapagkat naranasan na ninyo ang kabutihan ng Panginoon. I-share ko po sa inyo ang isang topic na pinamagatan ko po na Family of God. Sa atin pong paligid, sa buong mundo, we believe na marami po ang mga nangyayari na hindi po ayon sa kalooban ng ating Panginoon. Kagaya na ng pagkakaroon po ng pagkakawatak-watak, ng disunity, ng faction, ng division. Sa tahanan, mga tahanan, we see all around us a divided home, a divided government, a divided countries, even a divided church. Kaya naisip natin na hindi talaga perfect na ang simbahan ng Diyos, ang mga mananampalataya at all times ay nagkakasundo, nagkakaisa. All together, always, at all times. May mga pangyayari na talagang hindi na pagkakasunduan, may mga gawaing hindi nasusuportahan, may mga sitwasyon na magkakaiba ang pananaw, desisyon, approach, at damdamin. Even so, ng mga mananampalataya. And naiisip natin na kapag ang mga mananampalataya ay tunay na nakakilala kay Lord, may pag-asa sa kanyang puso, hindi lamang sa mga biyaya ng Diyos, kundi man din sa kanyang muling pagbabalik. Isa siya sa kanya object ng babalikan ng Panginoon, pakakasalan ng Panginoon, ipagsasama sa kalwalatian ng Panginoon, namumuhay sa mundong ito habang hinihintay si Lord ng may kabanalan. We used to believe and think that they would be able, Christians who walk in hope in the Lord, Christians who live in holiness, walk in holiness, are able to be united and at all times, all together, na nagsasama-sama, nagmamahalan, naglilingkod sa Panginoon. Pero hindi po laging ganon ang sitwasyon. There are disunity from time to time, at times, even in the Church of God, in the lives of God's people. And yan ang isa sa mga tinatalakay ni Apostol Pedro
sa mga mananampalataya in His time, in the churches during His time. And I believe, saklaw ng kapahayagan niyang ito, ng kanyang reminder na to, ng kanyang warning na to, that even in our time, in this modern time, in the Church of God, kailangan pa rin ang unity, especially spiritual unity. So today, ang gusto ko po na sagutin ang atin pong passage through this interrogative is that ano ba yung mga implications na dapat nating ikonsidera kung tayo po ay tunay na naniniwala o encourage na dapat na ang mga mananampalataya, mga simbahan ng Panginoon, gaya po natin, truly mag-build o mag-maintain ng unity, especially spiritual unity in our midst, in the midst of God's people nowadays. So ang una na implication that we need to consider para maging posible ang spiritual unity is that ang atin pong pare-pareho na karanasan sa isang bagong kapanganakan. Pakisabi mo nga, new birth. That new birth, hindi po yung old birth, yung first birth natin na physical, na kapanganakan, kundi ang pangalawang kapanganakan natin, spiritual birth, na naranasan mo, naranasan ng iba, naranasan ng marami sa atin, I suppose all of us, ay isang karanasan na napaka-importante para ang unity, spiritual unity, ay hindi po maging imposible o mailap in the lives of God's people. Kasi ang sabi doon, if I may read again, sabi po doon sa verses 23 hanggang 25, it says there, "For you have been born again not of perishable seed, but of imperishable, through the living and enduring word of God. For all people are like grass, and all their glory is like the flowers of the field. The grass withers and the flowers fall, but the word of the Lord endures forever." And this is the word that was preached to you. Yan po. Ang sinabi ni Apostle Peter patungkol po sa kapanganakang muli na dinanas hindi lang ng iilan, kundi ng marami na mga mananampalataya sa kanilang buhay, sa kanilang kalagitnaan. That is, we experience same spiritual birth. Ang lahat ng nakaranas ng pangalawang kapanganakan, spiritual birth, can you say amen? Ang dami natin. At yan yung natatanging paraan ng Diyos, daan na ibinigay ng Diyos, parang isang tao ay maging pamilya ng Diyos, maging anak ng Diyos, maging bahagi ng iglesia ng Panginoon. Yan ay sa pamamagitan ng personal, genuine, na paglalagak ng pananampalataya kay Jesus Christ bilang Panginoon at tagapagligtas ng kanyang kaluluwa, ng kanyang buhay. So, a person na maglalagak ng kanyang pananampalataya, pagtitiwala kay Kristo bilang Panginoon, ay nagkakaroon ng bagong standing before God. From being a child of the devil, child of the world, into a child of God, at siya ay mapapabilang sa pamilya ng Panginoon. A child of God. Makakasama niya sa isang parehong karanasan ng mga children of God, ang siya ay nakaranas din o ipinanganak ding muli spiritually. Just like sa panganganak ng isang ina o babae o sa pagsilang ng isang bata o sanggol kung saan ang ginamit o ang naging instrumental ay ang dalawang magulang, father and mother. Same is true sa spiritual birth na to, na parehong nating pinagdaanan at naranasan. Spiritual rebirth o regeneration. Nang ginamit ng Diyos ay ang kanyang Espiritu Santo
nag-convict sa iyo at sa akin, nagpakita sa ating pagkamakasalanan at pangangailangan ng Savior, and that is the Lord Jesus Christ. And the other parent sa ating new birth, second birth, spiritual birth, ay walang iba kundi sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Na nung marinig natin, tayo po ay na-quicken, tayo po ay na-enliven, tayo po ay na-regenerate, tayo po ay natanggalan ng piring, tayo po ay nagkaroon ng spiritual life. Looking at God as our Savior, Redeemer, and Deliverer. Lahat po ng bagay sa mundong ito, na bunga ng laman, gawa ng tao, tagumpay ng tao, accomplishment ng tao, halaman, bundok, lahat ng may buhay, pati nga yung walang buhay na bagay sa mundong ito, time comes, will decay and die so soon. Yan po ang ipinahayag ng Diyos that this world, everything in this world will perish. At ang mananatili lang, based on God's word, sa ating passage, ay ang salita ng ating Panginoon. Kaya, kung meron tayong encouragement, o truly tayo naniniwala, na habang hindi pa dumadating ang wakas ng panahon ng ating Panginoon Jesucristo, na tayo ay dapat na nagkakaisa, ang mga mananampalataya ay nagkakaisa, ang mga iglesia ay nagkakaisa. We need this new birth, same birth, na dapat maranasan o naranasan ng mga mananampalataya. Dito tayo dapat mag-build ng unity sa ating pare-parehong karanasan ng kapanganakang muli o espiritual na kapanganakan na nagmula sa ating Panginoon. Bakit? Dahil within the heart and lives of God's people dwells the Holy Spirit, the presence of the Father, the Word of God, ang Ebanghelyo ng ating Panginoon. Kaya sa buhay ng isang mananampalataya, may buhay. Sa buhay ng mananampalataya, may kakayanan siyang maging united with other believers based on the new birth na kanyang naranasan. Dito maganda na mag-base ng unity ang mga mananampalataya, simbahan ng Panginoon, gaya po natin. Dahil in the lives of the unbelieving, kahit gaano pa sila ka-united, just as what we observe sa ating mundo, sa ating bansa, sa politika, sa mga tahanan, sa mga pamilya, sa samahan ng mga tao, hindi lang po natin na-observe ang division, ang disunity, ang faction. Meron ding pagkakaisa ang mga grupong ito somehow, in some extent. However united they are, they were. Pero yan ay pansamantala lang na unity. Because lahat ng unity na nakabase sa laman, gawa ng tao, mga bagay na narito lang sa mundo, so temporal, ay hindi magiging effective na kasangkapan para ma-ensure at mapanatili hanggang sa muling pagbabalik ng Panginoon ng unity. Maliban na lang kapag ang mga anak ng Diyos ay nagbase ng unity, nagkaisa sa pamamagitan ng kapanganakang muli, spiritual rebirth, regeneration, o pagsilang sa espiritu ng ating Panginoon. Ang pangalawa na implication na atin pong magandang i-considera today, if we truly believe, if we are convinced na ang unity ay posible o dapat na mangyari sa buhay ng iglesia ng Panginoon, ng mga mananampalataya, tinawag ng Panginoon, is that the people of God, Christians such as you and me, na mag-express ng pag-ibig, same love. Pakisabi nga po natin, same love.
magkaparehong pag-ibig. Pag-ibig ng Diyos, ibinigay niya sa atin, ipinadama niya sa atin, at pag-ibig ng Diyos, pag-ibig na nasa atin, na kailangan ding mai-express, maipadama, maibahagi sa iba. Sa ating passage sinabi that same love of God, same love na meron tayo in our hearts, ay meron din ang mga ibang mananampalataya. Nasa ibang iglesia, katabi natin, kasama natin, na may kapareho nating pag-ibig na tinanggap mula sa ating Panginoon. Pag-ibig na kailangan nating i-express, lalong-lalo na sa atin pong mga kapatid. Even so, sa mga lost people, sa mga hindi pa mananampalataya. Because it says there, sa verse 22, "Now that you have purified yourselves by obeying the truth so that you have sincere love for each other, love one another deeply from the heart." So, importante po na tayo bilang mananampalataya, may pag-ibig ni Kristo, ay makapagbahagi din ng pag-ibig. Kanino? Unang-una, sa mga mananampalataya, sa people of God, sa ating kapatiran, sa ating mga katabi ngayon, na naging bahagi ng Iglesia ng Panginoon sa ating kalagitnaan in this place. Dalawang klase ng pag-ibig ang binabanggit po sa ating passage. Philadelphia and agape love. Ang Philadelphia ay brotherly love, literally means brotherly love, and agape love is a God-like sacrificial love. Kaya nga mga kapatid, kapag meron tayo ng mga klase, uri, dalawang klase ng pag-ibig na to, we're supposed, at hindi tayo dapat mahirapan na magpadama ng pag-ibig ng Diyos. Meron tayo para sa ating kapatiran. Ibigin din sila gaya ng pag-ibig ng Diyos sa atin. And at some point, hindi rin magiging mahirap sa atin ang ibigin ang mga unbelieving na by nature sinful, by nature ay may wickedness, may way of life na hindi po talaga natin gusto, lalo na ng ating Panginoon. Even if ang ating kapatiran may panahong nagkulang, nag-fall away, merong hindi magandang ginagawa sa atin, may hindi ginawang magandang sinabi sa atin, hindi po mahirap na patuloy silang mahalin kung meron tayong hindi lamang Philadelphia love, brotherly love, more so, agape love. Because that love, agape love, is by nature sacrificial. Yung bang may mananampalataya sa ibang church o kaya sa ating kalagitnaan, kapatiran tayo na nagkamali sa atin. So, hindi mahirap, di ba? Na siya ay maunawaan, mahalin, gawa ng mabuti, gantihin ng mabuti, even if masama yung sinabi o ginawa sa atin, because of this kind of love na meron ng Diyos, binigay sa atin, pinadama sa atin, agape love, that by nature ay sacrificial. Remember, namatay ang Panginoon sa krus para sa atin, bagamat hindi po tayo karapat-dapat. Amen? Because we are sinners. What we deserve is God's judgment. Tayo ay maparusahan, hindi lang mamatay physically. Even so, spiritually, mabulid sa impyerno because of our sin. Romans 6:23, it says there, "For the wages of sin is death, physical and spiritual." Pero, dahil nga sa agape love ng Panginoon, sacrificial love ng Panginoon, we were saved. We were cleansed. We were forgiven. We were redeemed. And that love, meron tayo, is the same love na tinanggap, nararanasan, at dapat ma-express ng bawat mananampalataya sa bawat isa, sa isang iglesia. Pakitanong mo yung katabi mo, love mo ako. Sige nga, love mo ako.
Yan. Di ba? Ano man ang pagkukulang, ano man ang kahinaan, ano man ang limitasyon, hindi man natin gusto, but because God sacrificially loved us by sending His Son to die on the cross, by offering willfully His life and body on the cross. Tayo po ay duty bound. Amen. With that kind of love, tinanggap natin sa Diyos, mai-express din po natin. Una na sa ating mga kapatid, even so, sa mga ligaw ang kaluluwa, sa mga taong hindi pa po nakakasumpong sa ating Panginoon. So madaling i-overlook, hindi lang mga differences, even so, kasalanan na nagawa sa atin kahit kapatiran. Alam niyo po, may mga Christians na minsan ang love lang nila ay pastor. But the other believers, hindi nila. Baliktarin natin. Pero meron din mga mananampalataya. Hindi nila love yung pastor. Pero love na love nila yung believer, yung kapatid. Pero hindi dapat ganon. Amen? Ano man ang sitwasyon, ano man ang kahinaan, ano man ang differences, ano man ang pagkakaiba-iba, there has to be unity. Lalo na sa pagpapadama ng same love na tinanggap natin mula sa Diyos, hindi lamang brotherly love, kundi agape love. A kind of love which is by nature sacrificial. Kaya kahit hindi mo gusto, yung katabi mo, minsan, gagawan mo ng mabuti, gagantihin mo ng mabuti, mamahalin mo, pahalagahan mo, hindi mo iisnabin, pagpe-pray mo pa rin, tutulungan mo pa rin, pahalagahan, irerespeto mo pa rin. At hindi yan mahirap. If we understand God's love na Kanyang ibinigay sa atin on the cross. Sacrificial love, agape love. So tayo po, na mga nakakilala na sa ating Panginoon. Sa pamagitan ng salita ng Diyos, katotohanan na pakinggan natin, that's why we are able to know God. Ang salita ng Diyos po ay makapangyarihan at nag-aalis ng piring, spiritual blindedness. Ang salita ng Diyos ay nagtatransform ng puso mula sa isang matigas, walang Diyos na puso, into a heart that knows God, that pleases God, that worships God. Tayo po ay na-deliver, lumaya sa kadiliman, sa makasanlibutan na kalagayan at gawain by the truth of God, by the Word of God. Remember, ang truth o Word of God ay mga term na ginamit din patungkol o bilang title ng ating Panginoong Jesucristo. So when we accepted the Lord, when we obeyed Him, the time na nilagak natin ang ating pananampalataya sa Panginoon, tayo po ay naging malinis sa Kanyang harapan. Sabi mo sa katabi mo, malinis ka na. Because of the faith, because of the Word of God, because of the Spirit na tinanggap natin nung tayo ay manampalataya sa ating Panginoong Jesucristo. God purified our souls at ipinur out niya hindi lang minsanan ang Kanyang dakilang pag-ibig sa atin, kundi ang patuloy na pagiging tapat sa Kanyang pagmamahal sa bawat isa sa atin hanggang sa kapanahonang ito. Mula nung tayo manampalataya hanggang ngayon, na natiling tapat ang Diyos sa Kanyang pag-ibig sa bawat isa sa atin. So the love that we share with each other and with the lost unbelievers must be generated by the Spirit of God. Yung pag-ibig na yan, pinadama ng Diyos sa atin, dapat nating i-express din sa iba, hindi lang sa mga kapatiran, kundi sa mga unbelieving, sa mga taong aabutin natin in this place. Paseo de Carmona, Barangay Maduya, dahil dito po tayo nilagay ni Lord, and we are accountable to God, na makapag-express tayo. Hindi na ng pag-ibig
para sa ating narito sa four corner ng bahay panambahan nating ito o sa ating mga buhay, more so sa mga tao outside. Naligaw, nangangailangan ng pagliligtas ng ating Panginoon. At yan sa pamagitan ng truth, ng Word of God, ng spiritual seed na atin pong ibabahagi sa kanila upang sila ay makaranas din ng same spiritual birth na naranasan natin na nawa maranasan din nila. Out there, mga kapatid, ay may mga pinili ang Diyos. Hindi lang natin alam kung sino ang elect. Malalaman lang natin yan as we sow the net, as we sow God's seed, as we minister unto them by the truth, by the Word of God, by the gospel ng ating Panginoong Jesucristo. At meron tayong kapangyarihan, mga kapatid, within us because the Holy Spirit dwells in the lives and hearts of God's people, of the believers. Kaya ang power na yan, mga kapatid, ay hindi dapat na parang switch na pwede mong i-on, i-off. That power na meron tayo nagmula sa Panginoon, sa Holy Spirit na nasa ating mga buhay, ay hindi dapat na maging kagaya ng gadgets na pwede mong isindi, pwede mong patayin. Ang power ng kuryente, di ba? Tuloy-tuloy lang yan. Dumadaloy sa mga kable. Papunta sa iba't ibang dako. Pero may time na natitigil yung power niya pagka blackout, di ba? Brownout. Pagka bumagsak yung grid power, napukor, yung mga pinagmumulan ng source niya. Siguro maganda example is ang araw. Ano po? Ang araw, kagaya ng pag-ibig na meron tayo na dapat na generated consistently by the Holy Spirit sa ating mga puso't buhay, constant, hindi maging on and off yung ating pag-ibig. Gaya ng araw na, matakpan man ang ulap, madilim na ulap, pero patuloy siyang may power, may liwanag, may init, hindi siya nauubusan, mga kapatid. Nananatili siyang may lakas. Yan po ang sun. Amen? So the love that we share with God's people, gaya natin, especially with the lost one outside our homes, our neighborhood, outside our church, inside and outside our workplaces, sa ating schools, sa ating pamayanan, dapat constant. Hindi patay-sindi. Lahat ng mga mahilig sa patay-sindi, magsabi ng amen. Kailan yan? Kamakailan? Noon? Hanggang ngayon. Nung nag-uulan po ng 2 linggo, yung ilaw namin sa kwarto, kumindat-kindat Walang tigil sa pagkindat. Kahit patayin mo, kumikindat pa. Ganun yung solar ganun yung LED, di ba? Kindat ng kindat. Talagang hindi ka mapapakali. Dahil kahit nakapikit ka, talagang parang mapapakindat-kindat ka na rin. Di ba? So, ang ganda na ang power, constant, tuloy-tuloy, hindi on and off, hindi natin parang pag gusto nating i-share, isisindi mo, pag ayaw mo ibahagi yung pag-ibig mo, i-off mo. Kasi di mo siya type. May ginawang di maganda sa'yo. Hindi siya katanggap-tanggap. Hindi siya worthy. So our love that we must share with others, other believers, even so unbeliever, must be generated by the Spirit of God, at ito ay something na dapat na tuloy-tuloy. Yan. Kaya nga pwede mong sabihin sa katabi mo, love kita. Amen? At pwede mong angkinin sa iyong puso yung kasabihan na walang iwanan. Amen. Because of the love that God shared to us, at kailangan din naman natin i-share. Hindi lang sa mga kapatiran, maging sa iba.
Sa ating passage, mga kapatid, maraming sinabing klaseng love dyan. Hindi lang Philadelphia, hindi lang agape. Sinabi dyan yung pure love, sincere love, even so, fervent love. Fervent love. Ang ibig sabihin ng fervent, ito po ay isang term na athletic. Ang ibig sabihin is striving with all one's energy. Ang mga atleta po, di ba? Maliit pa lang yan, bata pa lang yan. Nagsasanay na sila kasi may pangarap sila eh. May pangarap silang hindi lang makasali sa mga competition o more so makarating sa Olympic Games. Yan na po yung pinakamataas eh. Kaya bata pa lang, nagsasanay. Look at those people na naging so successful sa larangan ng sports. Bata pa lang talaga. Manny Pacquiao, Efren Bata Reyes, natutulog yan sabi. Carlos Yulo, talagang maliit na bata pa lang. Nag-i-strive na para mahasa, masanay, malinang yung kanilang angking kakayanan, skill sa larangan o games, competition na gusto nilang salihan o kinapapalooban. Kaya nga, ito pong pag-ibig na to, fervent, requires patience, diligence, kahusayan, pagtitiis, ng pagtsatsaga, paglilinang, at gagawin mo ang lahat. So, ganyan ang pag-ibig, di ba? Pwede mong malimutan ang nagawang mali sa iyo if you love someone. Pwedeng makoberan ng love mo ang pagkakasala o kahinaan, limitasyon, o hindi magandang kalagayan ng iyong kapatid, ng mga mananampalataya. So, a contestant, like a believer of the Lord, must work out sa kanyang natatanging skill. Sa ating buhay, mga kapatid, importante na na-express natin ang pag-ibig ng Diyos sa atin sa buhay ng iba para maluwalhati ang Diyos at mapatunayan natin mismo ng mga tao na ang ating Christianity ay totoo, ang ating pananampalataya ay totoo, at tayo po ay hindi nagpapanggap lang, at tayo po ay hindi maku-question when it comes to our faith, profession of faith sa ating Panginoon. So, it is impossible to love the truth and hate the brothers. Di po ba? Mahirap sabihin na tayo ay nagmamahal sa Diyos sa katotohanan kung meron man tayong kinamumuhian, meron tayong iniiwasan, meron tayong pinangingilagan, meron tayong hindi maharap, hindi matanggap. Amen? So, magbubunggo yung ating profession that we love God, we love the truth, if we hate someone. Nangyayari po ito, even in the lives of God's people, na nagkakaroon ng samaan ng loob, nag-iiwasan, hindi nagbabatian, at hindi na po nagmamalasakitan, hindi na po nagmamahala. The Spirit of God produces the fruit of the Spirit in our lives, and the first of this is love. Remember, the 9 fruit of the Spirit? Love, joy, peace, patience, kindness, goodness, gentleness, faithfulness, and self-control. Ang unang-una na bunga ng Holy Spirit is love. Pag-ibig. Pwede mong tanongin yung katabi mo ba uli? Kung love mo ako. Love mo ako. Ayan. Kami mag-asawa, lagi namin sinasabi yan. Love mo ako. Sarap kaya noon, di ba? Ano sagot mo? Pag tinanong ka, oo man.
Pero ang tunay na pagmamahal, di ba, mas feel na feel sa gawa, di ba? Hindi lang sa salita. Amen? Ayan. Ang pangatlo po na implication, na kailangan natin i-considera. Kung tayo po ay naniniwala na ang unity, spiritual unity, ay dapat na ma-establish, ma-build sa ating kalagitnaan, sa kalagitnaan ng mga mananampalataya, ay walang iba kundi ang enjoyment sa magkaparehong nourishment. Pakisabi nga po natin, same nourishment. Ang nourishment ng mga mananampalataya dapat pare-pareho. Magkakapareho. Kasi sa verse 1 and 3 ng chapter 2 na ng ating passage, sabi po doon, in English naman, basahin ko po. Sabi po doon, therefore, rid yourselves of all malice and all deceit, hypocrisy, envy, and slander of every kind. Like newborn babies, crave pure spiritual milk, so that by it you may grow up in your salvation, now that you have tasted that the Lord is good. Salita ng Diyos. Yung tinutukoy na pure spiritual milk sa atin pong passage. Sabi ni Apostol Pedro, crave. Ano ba ibig sabihin ng crave sa Tagalog, Bible? Nasain, i-desire. Diba? Kauhawan. Alin? Ang pure spiritual milk, which is the Word of God. Bakit kailangan kauhawan? I-crave, i-desire. Because God's Word has life. It gives life. And it nourishes life. Amen? Nararanasan po natin yan. Nagkabuhay tayo, totoong buhay. Nagbigay ng buhay sa atin ang salita ng Diyos. At nabibigyan tayo ng hindi lang kasiglahan, man din ng kasariwaan, ng pananampalataya, katatagan ng pananampalataya, paglago ng ating mga pananampalataya at spiritual life sa pamagitan ng pure spiritual milk, salita ng atin pong Panginoon. So, kung tayo ay Kristiyanong walang gana sa salita ng Diyos, walang appetite sa Word of God, di ka nagbabasa everyday, yung journal mo hanggang ngayon wala pang sulat, Pastor, may sulat naman. Onti nga lang, onte. Sayang. Ito'y patunay na wala tayong gana sa salita ng Diyos. And yet, we claim to be Christians. Kasi innate sa mga mananampalataya yung uhaw, gutom, may gana sa salita ng Diyos. So it is sad when Christians such as you and me, walang gana, hindi nauuhaw, hindi gutom sa salita ng ating. Nakakita na ba kayo ng sanggol na nung ipanganak, walang craving sa milk? That's awkward. I believe wala. Kaya sa mga Kristiyanong kagaya natin, kasi kinumpara po tayo ni Peter sa newborn baby. Sabi niya, like newborn babies, crave for pure spiritual milk. So it is sad when Christians have no appetites for God's word. So ang warning ni Apostol Pedro, alisin natin yung mga hindrance kung ba't wala tayong gana sa salita ng Diyos. Sabi sa katabi mo, may dahilan kung ba't wala tayong gana. Minsan, madalas, sa salita ng ating Panginoon. Ang sinabi ni Apostol Pedro, malis, nasa passage po natin yan, deceit, hypocrisy, envy, and slander. Ito ba mga dahilan kung bakit wala tayong gana, minsan madalas, sa salita ng Diyos? Kapag may kasalanan tayong daladala, nagagawa against God's will sa ating mga buhay.
Ito yung maigsiman o mahaba ang preaching. Pag wala tayong naiintindihan, somehow, hindi yung haba ang problema. Hindi yung igsi yung problema. Somehow, kasalanan. Ang malis ay generally wickedness. Ang pandaraya ay nagre-resulta sa pagtatago ng kasalanan. Pag nakumit ng isang Kristiyano ang kasamaan, mali siya, ang pandaraya, ang tendency ng Kristiyano ay magpapanggap, magiging hypocrite, o magkakaroon siya ng hypocrisy. Pagsasabi o pagpapakita na siya ay okay, as if walang problema, walang kasalanan, walang kahinaan, walang na-violate na kalooban ng Diyos. When wickedness, malice, deceit ay present sa puso ng isang mananampalataya. Pag may ill will ang isang Kristiyano, may selfishness, mayroong pagkamakasarili, sarili yung inuuna at iniintindi, hindi ang Diyos, hindi ang kalooban ng Diyos. Siya ay maaring magkaroon ng inggit. Siya ay naiinggit somehow sa meron ng iba, sa na-accomplish ng iba, sa tagumpay ng iba. At ang resulta nito is pwedeng masamang salita against that person, o kaya ay pagsasalita about himself na kanyang hindi nararanasan. Somehow, magko-compare, magiging insecure, magsiselos. Ang resulta, masamang salita, slander. Masamang mga words and terminology ang pwedeng lumabas sa labi ng isang taong may selfishness, naiinggit, at hindi kontento, at dahilan para siya ay mag-murmur, maging complainer. Magkasala in words na galing sa puso. So when Christians are growing in the Word, they are peacemakers, not troublemakers, and they promote the unity of the church. So importante ang nourishment ng salita ng Diyos sa ating mga spiritual lives para hindi po tayo maging troublemakers, kundi peacemaker. Ganda nun, na resulta, na sa halip na ikaw ay maging pabigat, pasanin, liabilities, intindihin, inaakay-akay, inuunawa lagi, parang ini-spoon feed. Kung tayo, mga kapatid, mayroong hunger sa Word of God, may nourishment tayo natatanggap from the Word of God kasi ganado tayo sa salita ng Diyos. Nabasahin ito, bulayin ito, more so, sundin ito, i-apply ito in every of our lives. Tayo po ay may kapayapaan at pinagmumulan din tayo ng kapayapaan sa buhay ng iba. On the contrary, tayo magiging pabigat, pasanin, troublemaker kung wala tayong appetite sa Word of God. And we cannot unite with other people, with other Christians, with our other churches, with God's people, with God's church. We can be united. We cannot be united. We cannot unite sa mga gawain ng Panginoon, mga kapatid. Hindi lamang sa loob, lalo na sa labas. We cannot really unite. Hindi tayo makakapakiisa. Hindi tayo makakasupport, hindi tayo makakaambag, hindi tayo makakakontribute kung hindi tayo lumalago at kasi hindi tayo ganado, may kauhawan, kagutuman, desire sa salita ng ating Panginoon. So, the acrostic topic that I've shared to you, kung naalala nyo, is FAB. Hindi po yung yung hamog, di ba? Hamog. Parang ulap yan di ba? Na mababa lang.
lapit sa lupa. Ang ulap talaga mataas, pero ang fog ay nasa medyo mababang atmosphere. Near ground ang fog, mga kapatid. Family of God. This is the topic na pinag-usapan po natin in our passage, family of God. Pakita mo mga katabi mo, kapamilya ka ba? Kapuso, di ba? Pwede rin. Kapamilya. Amen? Family of God. We are God's family. We are children of God. Amen? Kaya, sana hindi tayo maging kagaya ng fog, no? Ang fog, temporary lang yan. Diba? Manipis lang yan. Tapos, madaling nawawala yan. Mababa lang yan. Amen? Fog. Sana hindi tayo maging kagaya ng fog. Pero, family of God, amen na amen tayo dyan sana. Amen? Tayo, totoong anak ng Diyos, bahagi ng pamilya ng Diyos because we are God's children. Alliterated and acrostic major points po natin, mga kapatid. SB, SL, SN. Hindi po sangguni ang bayan, ha? Hindi sales leader na taga-Avon, ha? Okay, hindi rin serial number. Kundi yung atin pong 3 major points. Same birth, ito po yung implications na dapat nating ikonsidera. Kung tayo po'y naniniwala na dapat na makapag-establish tayo, makapag-build tayo, ma-maintain natin ang spiritual unity among us, people of God. The first implication that we need to consider, our experience of the same birth, our expression of the same love, tinanggap natin sa Diyos, hindi lamang Philadelphia love, kundi agape love, and the last but not the least is the enjoyment of same nourishment from the pure spiritual milk, which is the Word of God ng ating Panginoon. So, I propose 3 things. Trust the Word that will never decay or disappear. Pagtiwalaan natin ang salita ng Diyos na kailanman hindi mabubulok. Lahat ng bagay sa mundong ito, lahat ng tao, hayop, halaman, bundok, bulaklak, lahat, name it, mapaparam, mabubulok, mamamatay. But the word of the Lord will remain the same forever and ever. It will not return void. It will accomplish the purpose of which it was said. So trust the word of God. Number 2, seek the help of the 2 wonderful assistants, the word of God and the Holy Spirit. So meron po tayo, mga kapatid, na pwede pong maging ayuda sa ating Panginoon. 2 wonderful assistants. Makakatulong sa atin. Hanapin natin, lapitan natin, sanggunian natin, hilingan po natin. Sino yon? Salita ng Diyos at ang Espiritu ng Diyos. The Spirit of God is within you. The Holy Spirit, the Spirit of God, dwells within the heart and lives of God's people. So, kanino ba tayo dapat lumapit? Sa Holy Spirit. Saan ba tayo dapat lumapit? Sa salita ng Diyos, nagbibigay ng karunungan, nagbibigay ng kapayapaan, bumabago ng puso, nagbibigay ng direksyon, nagbibigay ng babala, nagliligtas, at nagpapanauli ng lakas sa panahon ng panghihina, kabagabagan, kahirapan ng buhay. The last but not the least, do not stop feeding on the Word because it will stop you growing and enjoying God's grace. So wag tayong tumigil sa pagkain natin ng salita ng Diyos, pag-meditate, pagbubulay, hindi lamang pag-aalaala sa mga salita ng Diyos, utos ng Diyos na naituro sa atin, narinig natin, na-implant na sa ating mga puso at kaisipan. Hindi lang maalala in the face of trials and trouble, kundi mga katotoy salita pa ng Diyos na malaman pa natin. Principles of God, decrees of God, na dapat pa nating maunawaan, matutunan, unsearchable, hindi po matutuyuan ng salita ng Diyos, inexhaustible ang salita ng Diyos,
Kaya hindi po tayo dapat tumigil sa pagbubulay, pag-aaral, pag-feed ng atin pong mga puso, kaluluwa ng salita ng ating Panginoon. Dahil kapag tumigil tayo sa salita ng Diyos, sa pakikinig, pagbubulay, more so sa pagsunod sa kalooban sa salita ng Diyos, matitigil din ang biyaya ng Panginoon sa ating buhay. Lalong-lalo ng ating paglago. No wonder, a lot of Christians, dating napaka-anointed, talagang napaka-active, ginagamit talaga ng Panginoon mightily. Ngayon, nag-stop kasi ang growth, kaya nag-stop na rin ang grasya ng Panginoon sa kanyang buhay. Kaya wag po tayong tumigil sa salita ng Diyos, pakinggan, bulayin, sa puso, sa buhay, higit sa lahat, sundin para sa ating tayo po ang unang makikinabang. And we will enjoy God's blessing, God's grace, God's mercy, God's power, God's anointing, God's deliverance, and God's goodness sa atin pong mga buhay. Can we say amen? Let's rise up. Tayo po ay magpasalamat sa Diyos sa pamagitan isang awitin. Kasabay, harinawa ang atin pong recommitment sa ating Panginoon na nagpangyari tayo ay maging anak niya, bahagi ng pamilya ng Diyos in this place, in this church. Na tayo, kagaya ng ating mga katabi, kagaya ng ibang mga iglesia ng Panginoon all around us, kagaya ng ating mga kapatiran na may naranasang kapanganakang muli, mayroong dapat i-express na pag-ibig, hindi lang sa Diyos, kundi sa kapatiran, lalong-lalo na sa mga pinili ng Diyos, nasa labas pa, hindi pa integrated, hindi pa naipagsasama ng Diyos sa kanyang kawan, sa kanyang iglesia, kailangan pang i-reach out, pagpadamahan ng pag-ibig natin, and more so, sa umagang ito, we are reminded, we are warned, we are admonished by Apostle Peter na tayo po ay huwag pong mawalan ng gana sa ating spiritual nourishment. Ang pagkain nating lahat, hindi lamang tinapay, gulay, kanin, karne. Ang pinakamasustansya nating pagkain ay ang salita ng ating Panginoon. The pure spiritual milk that Apostle Peter commanded us na ating i-crave, i-desire, pagnasaan, naisin sa ating mga buhay, higit sa ano paman. Remember, the Word became flesh. The Word and the Lord Himself is one. Truth, Word, and the Lord Jesus Christ is one. Tayo po'y umawit sa ating Panginoon, magpasalamat, magpakumbaba, magbalik loob sa ating mga pagkukulang sa ating Panginoon. Maliit man o malaki. Hadlang ito para tayo lumago at patuloy na makatanggap, mag-enjoy ng mga grace ng ating Panginoon. All this, we ask and pray to the glory of the Father, in the power of His Word and Spirit, in our lives and needs, in the name of Jesus. Amen, amen, and amen. It's one body, we have one Lord, united in the Spirit, we are going forth. His praise is on our lips, and a sword in our